Kung gusto nyo pala ng dagdag na income, mag-forex copy trading na sa XM Forex Broker. MT4 Broker or MT5 ang gamit dito. I-click nyo lang ang link sa baba. Ang mga tensyon ay tumataas habang ang mga Chinese warplanes at ang mga barkong pandigma nito ay umiikot sa Taiwan. Ang China ay nag-deploy ng mga warships pagkatapos maglayag ang barkong pandigma ng US sa Taiwan Strait. Sinabi ng Taiwan na nakahanda sila sa anumang pagkilos na gagawin ng China sa inauguration ng bagong Pangulo. Sinabi pa ng Taiwan noong ika-9 ng Mayo na nakadetect ito ng 23 Chinese warplanes at 5 Navy warship sa paligid ng isla. Ang presensya ng militar sa paligid ng Taiwan ay dumating wala pang 2 linggo bago sila'y Qingte na itinuturing ng Beijing bilang isang mapanganib na separatist ay nanumpa bilang Pangulo. Ang China ay inaangkin ang Taiwan bilang bahagi ng kanilang teritoryo, madalas na nagpapadala ng mga eroplanong pandigma at mga barkong pandagat ang mga ito sa palibot ng isla. Ang 180 kilometrong Taiwan Strait ay naghihiwalay sa Taiwan mula sa China at ito ay isang mahalagang transport artery para sa mga cargo ship. 8 sasakyang panghimpapawid ang tumawid sa median line. Ayon sa Taipei, ito naman ay tumutukoy sa isang linya na naghahati sa Taiwan Strait na hindi naman kinikilala ng Beijing. Ang presensya ng militar ng China ay kasabay ng isang barkong pandigma ng US na USS Halsey na naglalayag sa makitid na katubigan noong ika-8 ng Mayo. Ang 7th Fleet ng US Navy, ang destroyer ay nagsagawa ng routine sa Taiwan Strait Transit noong ika-8 ng Mayo sa pamamagitan ng katubigan kung saan ang High Seas Freedom of Navigation at Overflight ay nalalapat alinsunod sa international law. Idinagdag nito na ang transit ng Halsey ay nagpapakita ng pangako ng Estados Unidos na itaguyod ang kalayaan ng pag-navigate para sa lahat ng mga bansa bilang isang prinsipyo. Walang miyembro ng international community ang dapat takutin o pilitin na isuko ang kanilang mga karapatan at kalayaan, sabi pa nito. Ibinasura ng China ang hakbang ng US bilang public hype. Tinawag ng Chinese Naval Colonel na si Li Shi at tagapagsalita ng Eastern Theater Command na ang barkong pandigma ng US ay isang public hype. Idinagdag pa niya na ang China ay nag-organisa din ng mga hukbong pandagat at panghimpapawid upang subaybayan ang paglalayag ng barko ng US sa buong proseso. Ang mga tropa ay nananatiling nakaalerto sa lahat ng oras at determinadong pinangangalagaan ang pambansang soberanya at seguridad, sabi sa isang pahayag ng China. Sinabi ng Deputy Defense Minister ng Taiwan na handa ang militar ng isla para sa mga hakbang na maaaring gawin ng China sa inaugurasyon ni Lai. Narito ang pahayag ni Po Hongwei, ang Deputy Defense Minister ng Taiwan. Bago at pagkatapos ng May 20, itataguyod ng militar ng ating bansa ang lahat ng kinakailangan sa paghahanda sa labanan at bibigyan ng pansin ang pagkasira ng katatagan ng rehiyon ng kabilang panig. Ang mga aktibidad ng militar ng China sa loob at paligid ng Taiwan Strait ay destabilize para sa buong Indo-Pacific region, pagdadagdag ni Po. Naglalayag ang mga barko ng China sa pinagbabawal na katubigan. Inangkin ng Taiwan noong ika-6 ng Mayo na 4 na barko ng Chinese Coast Guard ang panandaliang naglayag sa ipinagbabawal nitong katubigan sa palibot ng Kinmen Island. Pagkatapos ay hinimok ng Taiwan ang Beijing na agad na itigil ang pag-uugali nilang ito na maaaring magdulot ng panganib sa kaligtasan ng navigation. Nangako rin ng Beijing na palalakasin ang mga patrolya sa paligid ng Kinmen na pinangangasiwaan ng Taipei pagkatapos ng serye ng mga nakamamatay na aksidente sa pangingisda noong 2024. Isang Chinese speedboat na may lulan na 4 na tao ang tumaob malapit sa Kinmen noong ika-14 ng Pebrero habang tinutugis ito ng Coast Guard ng Taiwan na ikinasawi ng 2 tao. Isa pang Chinese boat ang tumaob sa lugar noong Marso na nagresulta din sa pagkamatay ng 2 tripulante. Sinabi ng Coast Guard ng Taiwan na ang bangka ay nasa loob ng prohibited waters at nagzigzag bago ito tumaob
ngunit inakusahan ng Beijing ang Taipei na itinago ang katotohanan tungkol sa insidente. Ang mga tensyon ay sumisiklab na bago pa man ang inaugurasyon ni Lai. Bago ang halalan sa Taiwan noong Enero, nagbabala ang China na si Lai ay maghahatid ng digmaan at pag-decline sa isla. Ngayon ang pangunguna sa kanyang May 20 inauguration ay isang mahigpit na binabantayang period habang ang mga tensyon ay tumataas sa pagitan ng dalawang panig. Sinabi ng China na hindi nito tatalikuran ang paggamit ng puwersa para mapasailalim ang Taiwan sa kontrol nito. Sila'y at maging ang papaalis na pangulo na si Tsai Ing-wen ay hindi kinikilala ang pag-angkin ng China sa isla. Isang malaking komprontasyon sa pagitan ng US at Chinese Navy sa South China Sea. Itinaboy ng belligerent PLA ang US naval destroyer na USS Halsey. Nagkaroon na naman ng panibagong tensyon matapos palubugin ng US at Pilipinas ang barkong gawa ng China sa panahon ng drill. Isang massive escalation sa pagitan ng US at China sa highly volatile South China Sea. Sinabi ng militar ng China na tinaboy ng hukbong pandagat nito ang isang American destroyer noong ika-10 ng Mayo. Sinabi ng PLA na ang USS Halsey ay pumasok sa territorial waters ng Paracel Islands sa South China Sea. Narito ang pahayag ng China Southern Theater Command tungkol dito. Ang hakbang ng US ay seryosong lumabag sa soberanya at seguridad ng China. Isa na namang bakal na patunay ng hegemonya sa nabigasyon nito at militarisasyon ng South China Sea. Ang mga Chinese troops ay mananatiling alerto at patuloy na pangangalagaan ang pambansang seguridad. Samantala, noong ika-10 ng Mayo, iginiit ng USS Halsey ang mga karapatan at kalayaan sa paglalayag sa South China Sea malapit sa Paracel Islands na naaayon sa international law. Ang USS Halsey ay lumabas sa labis na pag-angkin at patuloy na operasyon sa South China Sea. Isang linggo lang ang nakalipas, lumabas online ang isang dramatic footage ng isang parehong komprontasyon. Lumapit ang barkong pandagat ng China sa US at Philippines warship na nagsasagawa ng drill sa South China Sea. Nagpaputok ang barkong Chino sa isang target sa dagat 600 yarda lamang mula sa USS Harper's Ferry. Nagiinit ang China habang nagsasagawa ng war drills ang US at Pilipinas sa South China Sea. Noong ika-9 ng Mayo, pinalubog ng mga puwersa ng US at Pilipinas ang isang naka-decommissioned na China-made vessel sa panahon ng drill. Ang video ay nagpakita ng high-precision rockets na tumama sa China-made vessel. Ang pagsasanay militar ng US at Pilipinas ay ginaganap malapit sa Lawag, 400 kilometro sa timog ng Taiwan. Isang babala ang nilabas ni US President Joe Biden. Ito ay tungkol sa paghihinto ng pagpapadala ng ilang supply sa Israel kung magpapatuloy ang paglulunsad nito ng mga pag-atake sa Rafah. Tiniyak din niya na mananatili pa ring secure ang Israel. Bagamat mariing tumututol ang US, lumalabas na magpapatuloy pa rin ang Israel sa pagsalakay nito sa Rafah. Nananatili sa nasabing lungsod ang pinakahuling kuta ng Hamas. Nagbabala pa ang US na ang malaking operasyon ng Israel sa Rafah ay siguradong magdudulot ng malaking civilian casualties. Dito rin kasi nanunuluyan ang mga nag-evacuate na refugees sa iba't ibang bahagi ng Gaza. At ngayong umuusad ang ceasefire program sa Gaza, kapansin-pansin na ang pagmamadali ng Israel para tapusin ang operasyon sa Rafah. Para sa Israeli Army, ang paglusob sa Rafah ang natatanging paraan upang pabagsakin ng Hamas. Posible pang baguhin ng mga diplomatic negotiators ang ceasefire agreement, pero mukhang matatagalan pa ito. Matinding pinsala ang naghihintay sa Rafah at marami ang umaasa na susundin ng magkabilang kampo ang ceasefire. Ang pag-uusapan natin dito ay re-reviewin natin ang lahat ng online loan application. Bakit nga pala natin ito gagawin? Dahil madami na ang naluloko at hinaharas ng mga online loan application o tinatawag nilang OLA. At para ma-review na rin natin ang iba't ibang OLA, kung goods ba sila o kung mataas ba yung mga interest rates nila o kung nangaharas ba sila. So yun ang alamin natin ngayon na OLA, ang kasyalo.
Ayon sa kanila, nagpapautang ito mula 1,000 hanggang 20,000 pesos. Di ba napakalaki? Kung totoo yun, no? At ang maganda daw dito ay pwede itong mabayaran mula 90 days hanggang 180 days. Depende daw ito sa capacity mo. Totoo kaya ito? Tapos 0% interest di umano sa mga selected Casiano partner stores nationwide. Pero totoo kaya ito? Yan ang alamin natin. Lahat ng iyan ay i-discuss natin sa video na ito. Kikilatisin natin ito isa-isa. Malalaman din natin kung buo ba natin makukuha ang desired loan amount natin o kung magkano ang mga processing fee at mga hidden charges. So puntahan na natin ang Casiano app. Pwede mo itong ma-download sa Google Play Store or sa Apple App Store. Meron itong 4.1 ratings from 169,000 reviews. Aba, napakadami nun. Kung 4.1 yan sa 100,000 reviews, magandang review yan. Mataas yan. Pwede ka daw makapag-loan dito mula 1,000 pesos para sa mga first-timer hanggang 7,000 pesos. Sabi dito, fast approval at mabilis ang disbursement ng pera. Pwede din daw ito gamitin sa shopping. Sabi nila, buy now, pay later. Wow, maganda pala ito, no? Dahil 0% interest sa mga selected merchants.